Yan, good morning mga kamamaw. At tayo'y magpapalit ng filter. December 26. Medyo kasi tayo nakarani kuya ng ng filter. Yan sa baba. Sumisilip. Sumisilip ng mga alaga. Aalamin ko pa kung nasan yung palitan ng filter dito. Tawag pa natin yung kuya eh. Kasi si kuya talaga yung may-ari ng bahay, talaga yung lagi nag-aasikaso dito, kaya napakaswerte namin ni Kat na lagi kaming naalalayan ni kuya pagdating sa mga So ngayon nahanapin ko ngayon yung filter. Saan ba yung filter dito? Clean the furnace to. Yan. Ayun! Kita ko na. Filter! So ngayon tingnan natin ang filter natin. Ay, napakadumi. Yan. Napakasimple lang pala mga kamama. Tulak natin ng konti itong Buti nga hindi na nagbaha. Nakaraan nagbaha pa dito sa sa baba namin eh. Nakakalimutan namin patayin yung gripo eh. So ito yung naka na. Butsi ko lang. Busog ko lang po yung mga gamit dito para yung filter. Nako. Yan. Balang araw pa nagkaroon tayo ng pwesto, yung mga gamit dyan sa mga bahay, yung mga palit-palit, yung mga mga dapat ayusin, ako na gagawa dahil mahal lang labor. Dapat talaga matuto. Yan na, bumagsak pa. Dapat talaga matuto ka sa sarili mo. Nabasag pa to. Ano ba to? Semento. Hindi ko alam. Ang gamit ko pa dito. Pa yung sa jacket ko nga to. Lalagay ko sa ko. Sa katawan ko. Matagal ko na nahanap to eh. Tatrabaho tayo. Iipit natin sa tiyan natin. Yung mga laman na itong mga bangsa sa taas. Hindi kasi kami tatapal ng box. Nako. Ay, kamusta yung mga Pasko nyo? Na-enjoy nyo ba? Pamigay nyo na ba lahat ng mga regalo nyo mga kamamaw? So ito, dumi na yun. Ito palang dumi na. Napalta ko ba na? Yan, ito lang pala siya kadumi. Yun ang kabilis. Akala ko pag-iisipang mabuti, malupitang isipan. So akala ko magagamit lahat to, isa-isa lang pala. So medyo natututo na rin tayo kasi usually sa mga inupahan natin bahay dati, di naman tayo nagpapalit ng kung ano-ano man na dapat palitan o dapat ayusin dito sa bahay, mga ganyan, mga furnace, mga sa heater, yan. Pati yung paano yun sa kuryente pa nag-short siyang hindi kasi tayo handyman. So ngayon kahit papaano marami na tayo natututunan kasi minsan ginugugol ko na lang. Katulad si Kuya pag ibang gawain dito sa bahay. Minsan nahihiya na rin ako. Sabihin ko Kuya paayos na ganito. Hindi ko na pinapaayos kay Kuya. Ako na gumagawa. Kasi madali naman. Yung iba Google lang naman eh. Hindi naman kasing hirap ng dati na talagang walang magtuturo sa'yo. Ngayon, ang dami Ang dami ng ways para matutunan mo lahat ng mga dapat mong gawin dito sa bahay. So, syempre ako, pabor din sa akin yung ginagawa ko. Marami ako natututunan. Darating tayo sa point na magkakaroon ka na sarili mong pwesto, sarili mong bahay. At least, alam mo na magpalit. Alam mo na lahat gawin yun, di ba? Kaya masarap din na-enjoy mo rin siya habang tumatanda ka. Napapansin ko rin na dating mga ayaw mong gawin, parang nahihiligan mo na. Parang ganun ba yung nagiging libangan na ba? Lalo pa nagkakaedad ka na. Ganun yung nararamdaman ko ngayon. Kaya gustong pag may ayusin dito sa bahay, gusto ko ako na lang. Para at least nalilibang ako, marami pa akong natututunan. Yan mga kamama, sa tagal-tagal kong tumataya sa loto, ngayon lang nakatama ng malaki-laki.
Sobra. Kahit pa paano, nagpapasalamat ako, blessing sa akin yan. So nanalo tayo ng $54,000. Sorry. Na-excite kaya na. $54.60. Blessing na pang gasolina natin. Ako, napakatagal ko nang tumataya sa loto. Kadalasan pre-play, libre ng $2. Ito yung pinakamalaking tinamaan natin, $54.60. So ngayon, papapalitan na natin para kikip ko yung cash at panggasolina natin sa susunod nating ano. Man, I'm just filming because of my vlog, not put you on my video. The video is on my, that is my first time, so yeah. Let's go. Yan mga kamamaw, napalitan na natin. Tumaya ulit akong bago. Mali natin, swertein tayo. Napakaswerte naman mga kamamaw. Malaking bagay yung $54 na yun. Hindi biro yun. Nagpapasalamat tayo sa taas. Blessing yun. Malaking bagay yung $50. Gulat nga ako. Akala ko nung pagkaka-scan ko, akala ko, uy, nagulat akong gano'n kasi usual pre-play, mga gano'n lang, diba? Tapos sa pagkita ko, may numbers. Sabi ko, sayang, di pa nadagdagan ng 3-0. Malay natin sa mga susunod, di ba? Hindi naman natin masasabi. Kung talaga ipagkakalob ng Panginoon, bakit hindi, di ba? Swerte yan lang yan, pero maraming nananalo dito mga kamamaw. Pero kadalasan ng nananalo, wala dito sa Saskatoon. Kadalasan sa mga Winnipeg, sa Manitoba, sa mga big city. Kadalasan yung mga nananalo, malalaking city. Hindi nung mga nananalo, mga jackpot talaga. Pero malay natin, balang araw, di ba? Di ko lang siya na-check kung ilang number yung tinamaan niya, pero for sure sa 6 na yun, baka 4 siguro. Sayang, 2 na lang, no? Pero we'll see. Sayang, makakipagkaloob ng Panginoon. Siyempre, marami tayong matutulungan yan. Yung lagi yung pumapasok sa isip ko tuwing mananalo ko, imbis na parang isipin ko ba yung sarili ko. Siguro na nakaano ko na sa ko, nakuha ko yung ugali ng airmats ko. Na parang imbis na parang sa unang iisipin, ay para sa mga anak ko, parang yung ibig sabihin, syempre normal, nandun naman yun eh. Walang problema, nandun yung kasama talaga, hindi mawawala sa listahan yun eh. Pero syempre unang isipin mo, dahil syempre alam mo namang secured na yung pamilya mo, yung anak mo, secured na yan kasi number 1 sa listahan yan eh. Pero unang sasagit yung mananalo ka, iniisip mo yung yung ibang tao. Iniisip mo na sana, o kung ako'y nanalo, ay marami tayong matutulungan. Parang iniisip ko, lalo na yung magulang ko, ay mga kapatid ko. Yun ang iniisip ko kung makaka-jackpot tayo, di ba? Wala namang masamang mangarap eh. Lahat naman tayo nangangarap ng gano'n. Wala namang masama kung pagkakaloob, hindi, di ba, ay pagkakaloob. So ayun na mga kamamaw, inano ko lang kayo, binulaga ko lang kayo dahil for sure magugulat kayo sa title o thumbnail ng ng vlog na to. Pero mo ba na makita mo nanalo sa loto, o syempre tinginan natin tao, di ba? Yung mga natin, mga pangmulat natin sa mga viewers natin. Kadalasan kasi minsan sa thumbnail, dun pa lang sa thumbnail napapansin ko talaga kailangan maganda yung thumbnail mo pag nagbablog ka, kasi dun sa simula pa lang, although hindi pa nila napapanood, pag nakita nila yung title mo, maano sila eh, maku-curious sila kung ano bang meron doon sa video ngayon. Kaya sigurado dito sa video ito marami ako curious na nilagay ko na tumama ako sa loto. Pero kaya mag-alala mga kamama, pag nanalo tayo, yung mga avid subscriber natin, syempre biblessingan natin mga yan. Hindi pwedeng walang blessing yung mga yan. Hindi makakalimutan ni kamamaw yan. So ipahin na natin ang usapan, kwentuhan na naman mga kamamaw ito. Naisip ko na kasi kagabi nag-live ako, hindi kasi tayo nakapag-vlog eh. So, nagpapasalamat ako doon sa mga Spanish, mga Espanyol. Sila yung mga nag-comment doon sa vlog natin. Kaya, nagpapasalamat si Kamamaw. Daming pulis ngayon, kaya dapat medyo maingat tayo sa daming bantay ngayon. Kasi, thinking din ng mga tao dito is maraming lasing. Kaya nakabantay, maraming bantay sa pulis. Kaya, malaking bagay din yun kasi kung sakaling may mga manggugulo, may gulo namang mangyayari kung nakakalat yung pulis dito, maiiwasan o mapipigilan ng mabilisan yung mga mangyayaring ganyan. Hindi naman natin masasabi. So yun na, usapang tayo mga kamamaw, OFW. Ano ba yung mga nararamdaman nila mga kamamaw katulad na nito, yung mga nagdaang Pasko, tapos darating pa itong bagong taon. Kasi ako, bilang ako, na-experience ko rin yan mga kamamaw, na nagpasko ako mag-isa, nagbagong taon ako mag-isa. So syempre, yung mga tao sa Pilipinas,
enjoy talaga siya eh. Nakita nyo naman yung celebration natin sa Pilipinas, mga kamama, iba talaga yung pagsalubong nila sa Pasko tsaka bagong taon. Napakasaya. Siyempre, ang kapalit nun, mga kamama, isipin mo yung lungkot, dobling lungkot na nararamdaman ng mga OFW all over the world. Yung lungkot na nararamdaman nila sa tuwing dumarating yung ganong okasyon, tas wala sila sa Pilipinas, hindi nila kasama yung pamilya nila, kung pamilyado man sila or single sila, hindi nila kasama yung mga magulang nila, mga kapatid nila. Napakalungkot, mga kamama. Sobrang ramdam ko dahil na-experience ko. Iba yung pakaramdam, mas doble pa nga, mga kamama, yung lungkot eh. Doble yung lungkot na mararamdaman mo kasi malayo ka na, tapos sila napakasaya. Yung bang nararamdaman mo yung saya sa kanilang mga muka, mga ngiti nila, na masaya sila, na nagse-celebrate sila, tapos ikaw nandito ka na. So may mga times na parang syempre yung mga yan, nakatago ang mga ano niyan, nakatago ang mga lungkot niya ng mga OFW na nandito sa kahit sa mansulok ng mundo. Nakatago yung mga lungkot niyan. Ngiti lang yan pag tumatawag sa inyo, pag habang nagse-celebrate kayo, sasabayan nila ng tawag para maki-celebrate sa inyo. Pero mga kamamo, yung lungkot ng mga yan sa loob, napakasakit, mga kamamo. Diyan mo kinukwento ko pa lang eh. Parang tumatagos dito sa ano ko. Ramdam ko kasi yung ano eh, pakiramdam nung mag-celebrate ka taon-taon na lang, di ba? Pero syempre, yun na lang tatawag bang parang sakripisyo. Kaya ang sinasabi ko lang din dito sa kwento na to is dapat pahalagaan nyo yung mga bagay na binibigay sa inyo ng mga kamag-anak nyo sa abroad. Ingatan nyo yung mga pinapadala nila. Huwag nyo parang kung saan na mapupunta. Hindi yung mga ganong senaryo na parang sobrang tagal na niyang nasa abroad, tapos papadala siya, tapos minsan kung saan na napupunta, hindi nagagamit ang mas maayos yung perang na ipapadala. Siyempre kawawa naman yung mga taong nagsasakripisyo sa pamilya nila para lang mapaligaya sila. Kaya dapat kamustahin nyo rin. Kamustahin nyo. Mas madalas yung kamustahin yung mga mag-anak nyo sa abroad. Huwag yung pag-uso yung, alam mo naman, kasabihan. Hindi naman kasabihan, kumbaga nakakasanayan na tuwing magpapasko, magugulat kayo mga hindi mo naman ka-close, kakamustahin ka. Ikaw yun, di ba? Ramdam mo yun, di ba? Na-experience mo yun, di ba? Lahat tayo, mga kamamo, naka-experience ng ganyang senaryo na maalala ka nila pag may okasyon, pero pag wala namang okasyon ng mga ganito parang wala lang, hindi ka napapansin. Yung mga nagsusulputan na, oy, kadalasan na-experience ko pa, nagsusulputan na, o Jerwin, inaanak mo to, tama mo, inaanak mo to, parang inaanak ko, parang wala namang pasabi sa akin na nag-anak ako ah. Lalo pag umuwi ako, mga kamama, may mga times na gano'n na biglang magmamano sa akin. Biglang magmamano sa akin, sasabihin na anak ko daw. Siyempre ako naman eh, para sa akin kasi the more na nag-aanak kasi ako, mga kamama, yung laging kong pakiramdam sa sarili ko is blessing yun eh. Yung blessing ng Panginoon yun eh. Bigay ni Lord yun eh. Parang ano yun, pinagkaloob niya sa iyo yun eh. Kaya yung mga ganun kasing bagay, kumbaga ba, ugaling Pilipino, bawal tanggihan. Pag yung inalo ka na ikaw yung mag-aanak ka sa binyag, mga ganito, bawal tanggihan yung mga kamamo kasi blessing yun eh. Kumbaga ba, ibig sabihin, pinagkatiwala sa iyo ng ano eh. Pinagkatiwala sa iyo ng parents na isa ka sa magiging parang pangalawang magulang ng mga bata. So kasi kadalasan, ang nangyayari kasi minsan, nagiging ano kasi yung bang nagiging tata kasi sa mga Pilipino, like pag mag-aanak is ang pinag-usapan ni ganito. Yan. So pag mag-aanak, kailangan pag Pasko may binibigay na ganyan. Hindi naman din part ng ganoon ang pagiging ninong at ninang. Ang part nun is parang dagdag, kumbaga responsibilidad. Binigyan ka ng responsibilidad na parang gabayan mo rin yung yung bata habang lumalaki. Lalo kung madalas kayo kikita, parang ganun yan, i-guide nyo sila. Para ka ding mga parents ng mga bata. Yun talaga ang meaning ng pagiging ninong. Hindi yung kailangan may aguinaldo ka, yung Pasko, kailangan may regalo. Hindi yun. Hindi ka kinuwang ninong o ninang para magregalo, o hindi mo sila kinuwang ninong ninang para regaluhan mo yung mga anak. Hindi yun. Ano yun eh, parang second parents kayo, yung parang responsibility na binigay sa'yo. As a second parents, yun yung pagiging
maging aware tayo sa nararamdaman nung mga kamag-anak na natin na nandito sa abroad na nagsasakripisyo, nagsusumikap na mabigyan kayo ng magandang magandang buhay, lalo pag yan sa Pasko, lalong mabigyan kayo ng masarap na handa dyan sa Pasko. Kamustahin nyo rin sila dahil nalulungkot din ang mga kababayan natin dito. Yan, ang bilis, dito na tayo sa trabaho. Sinashoutout ko pala si Tito Rafael Cebu tsaka si Tita Grace. Ay, bago ko pumasok, dumaan siya sa bahay, dinala niya yung gift dun sa kay Jacob tsaka kay Bless. Nakakatawa mga kamao. Sobrang honestly na-appreciate ko sa tuwing maalala nila yung mga anak ko. Sobrang nagpapasalamat ako. Dahil ako naman kasi minsan may times ako pag meron talaga ako mga kamao, nagbibigay ako. Pero minsan never akong nag-expect in return. So ako natutuwa ako dun sa tao katulad niyan. Hindi ako nakapaghanda ng regalo para sa mga anak nila. Pero si Tito Rafael Cebu, na-appreciate ko talaga pre yung ginawa mo dun sa pagbibigay ng regalo dun sa dalawang bata. Kasi hindi ako sanay nang binibigyan. Talagang hindi kasi ako masyadong nag-expect na kung mabibigyan ako, hindi. Pero yung mga ganyan na senaryo na parang biglang, uy, naalala ko, binigyan yung anak ko. Sobrang na-appreciate ko talaga, napakasaya ko. Kaya ngayon papasok ko, napakasarap ng pakaramdam mga kamamaw na minakaalala dun sa anak ko. Minakaalala. Alam pa siguro kung nandito yung dalawa, si Ate Julian tsaka si Kuya Nathan, baka nakakuha din sila ng gift. Kaya maraming salamat Kuya Tito Rafael and then Tita Grace. Maraming salamat. Merry Christmas. Ayan, break time na natin. Shoutout pala kay Tito Jerry Barameda tsaka kay Tita Remalyn Barameda. So kanina nung pumasok ako, sila naman yung nagdala ng regalo kila Jacob tsaka sa akin. So maraming salamat. Merry Christmas. Tsaka may pa-advance pa si Ninong, shoutout kay Ninong Sam Kaderma. Ayun, nag-abot siya sa akin. Nagregalo siya kay Jacob. Sabi ko na bahala, bumili ka ng gamit dun sa anak mo. Maraming salamat at God bless you and more power. Yan mga kamamaw, uwian na naman. Last day of the week ngayon. So kahit pa paano nakapag 3 hours overtime pa tayo, malaking bagay mga kamamaw. Kasi usually 2 hours lang talaga yung overtime. Kaso nga lang dumating sa point na kailangan pa ng tao. Kaya nag-stay pa si kamamaw, sayang din yun. May meal allowance din tayo nung pag naka 3 hours tayo. So yun na, bukas day off na naman. Lilibangin ko lang muna yung mag-ina ko bukas. Balak namin mamamasya lang kami sa Center Mall para lang kahit pa paano sulitin ba yung mga time na lalo pag gantong holiday na pumapasok. Siyempre kailangan libangin mo rin yung pamilya mo, libangin ko rin yung sarili ko na kahit pa paano sa mga ganong pagkakataon is ma-enjoy namin yung family day. Usually yung Friday is family day namin. Ang kadalasan talaga hindi ako nag-overtime pag Friday kahit na day off ako. Daw nag-overtime. So ang pinaka-overtime lang ni Kamamaw actually is Saturday kasi double pay yun. Pero pag Friday, it means family day. Kaya sana mga kamamaw na enjoy nyo itong vlog na ito. Maraming salamat sa inyo, lalo na sa mga bagong subscriber. Welcome po kayo sa Kamamaw Vlog. Maraming salamat. So please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.